Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Ito. Tungkol dito sa Lady General. Retired na ito. Retired Police Brigadier General Medina. Nakalimutan ko yung pangalan. Pilyedo lang, Medina. Sikat ito dahil ito yung kauna-unahang igurutang general sa PNP. Alam nyo sa PNP, pag babae ka, maging general ka, brigadier general, ay yun, kahanga-hanga yan, accomplishment yan. At ito yun si retired Police Brigadier General Medina. Kaya lang, retired na siya, mataas yung ranggo niya, ay bigla namang lumabas ito ngayon mga kontrobersya tungkol sa kanya. Alam nyo kung saan ang pinaka-kontrobersya? Ang mamahaling sapatos niya na mahigit 70,000. Mahigit 70,000 yung luxury shoes niya. O ngayon, may picture siya, naka-uniforme pa naman ng PNP, tapos gamit niya yon. Nang dahil sa pag-flex ng mamahaling sapatos na harap sa mga kasong administratibo, ang isang PNP general sinampahan ng NAPOLCOM ng kasong conduct unbecoming of a police officer si dating PNP Health Service Chief Brigadier General Jezebel Imelda Medina dahil ito sa pagsusuot niya ng sapatos na nagkakalagaw mano na mahigit 70,500 pesos o katumbas ng halos isang buwang sahod ng Brigadier General. Una na ring kinasuhan ng less grave neglect of duty sa Medina. Bunsod naman ito ng hindi niya pagsumite ng psychiatric at psychological report ng isang QCPD patrolman at vlogger. Ang naturang pulis ang may post sa social media na tila nang-iengganyo ng pag-aakla sa gobyerno. Nagretiro sa serbisyo sa Medina nitong December 25 lang. Sinusubukan pa naming kunin ang kanyang panig. Ngayon, pinapaano siya ng NAPOLCOM, pwede siyang matanggalan ng pensyon. Marami siyang mga kaso na administrative, pero yun ang pinaka-controversial, yung tungkol sa luxury shoes. Ngayon, ang sabi nito, ang sabi ng kampo ni General Medina, retired General Medina, peke naman daw yun, nabili lang daw yun saan ba yun? Sa Shopee ba yun? 2,000 lang. Nabudol si NAPOLCOM Vice Chairman Rafael Vicente Calinisan sa ginawa nitong pagsampa ng reklamo laban kay retired PNP Health Service Chief Brigadier General Jezebel Imelda Medina dahil umano sa pagsusuot ng mamahaling sapatos. Sa papeles na kumakalat sa Camp Crame ngayon at sa resibo din ng kontrobersyal na sapatos, lumalabas na hindi nagkakahalaga ng 70,599 ang presyo nito, kundi mahigit 2,000 piso lang at nabili ito sa isang online shop. Sa madaling salita, peke ang nasabing sapatos. Si Medina ay kinasuhan ng less grave neglect of duty and conduct of unbecoming of a police officer ng NAPOLCOM dahil sa nasabing sapatos at kung mapapatunayan ay maapektuhan ang mga makukuhang benepisyo. Nagretiro naman si Medina sa PNP nitong Disyembre 25, 2025, subalit bago ang pagretiro niya ay isinampa ng NAPOLCOM ang nasabing reklamo laban sa babaeng general nitong December 23, 2025. 2,000 lang daw ang halaga nun. May kumakalat na ganun ngayon. Kaya yun ang kumbaga yung depensa. Sa madaling sabi, ang depensa ng kampo ni retired General Medina, peke naman yung sapatos na yon, bakit naman pinag-iinitan? Mura lang daw naman yun, 2,000. Ang sagot ng NAPOLCOM ni Commissioner Calinisan, wag nyo nga kaming lukuhin. Sino namang maluluko nyo? Ngayon lang ba kami pinanganak? Huwag nyo namang kaming itrato ngayon lang pinanganak. Hindi kami ngayon lang pinanganak para maloko nyo. Kumbaga, tinitindigan ng NAPOLCOM na hindi totoo na peke yun. Para sa NAPOLCOM, totoo yung kanilang aligasyon na yun na siya ay gumamit ng napakamamahaling sapatos na nakakasira ng imahe ng PNP. Kasi katambos daw yun ng isang buwang sweldo nito niyan. Tapos, inaano mo pa, binabandila mo. Naka-uniforme ka pa ng PNP. General ka pa. Kaya,
sabi ni Commissioner Kalinisan, hindi totoo yan. Huwag nilang sabihin na peke yon. Original yon. Huwag nila kaming anuhin na parang ngayon lang kami pinanganak, papaniwalaan nila kami ng ganyan. Hindi yun. Saka marami pa yung mga kaso daw itong si retired General Medina. Hindi lang naman daw yun. Insubordination, hindi daw sumusunod sa order. Anyway, abangan natin. Sa isang banda nga, totoo naman kung peke pala yun, dapat paglabas pa lang ng balita na yon, agad-agad, kinounter mo na yon. Ay di ba magsasabi ka na, ito nakakatawa naman, hindi naman original yun, peke yun. O di dapat linabas mo. Nag-counter ka na kaagad. Bakit dumaan ng ganito katagal? Dumaan ng ganito pa katagal, saka mo i-deny na yon, na hindi naman original yun. Ay di ba dapat pagka nun, medyo natatawa ka pa, natatawa kang nahihiya. Bakit natatawa ka? Kasi akala nila original yung sapatos mo. Nahihiya ka kasi peke pala yon. O di ba? Dapat nga hindi ka nagigilty. Dapat na mag-press con ka kaagad. Sabihin mo, ito yung sapatos na yon, no? Actually peke yon, nakakahiya nga eh. Nakakahiya. Pero para lang maklear ang lahat, hindi original yon. Ano lang to, mura lang to. Anyway, yan yung issue ng tungkol diyan sa mamahaling sapatos kasi 70,000 daw halaga nun eh. Mahigit 70,000. May butal pa 70,500 yata. Hindi ko matandaan yung eksaktong presyo pero 70,000 sigurado ako. Anyway, kumbaga natin kung ano nga bang kauwian ng kasong ito. Basta't dininay ng NAPOLCOM, sabi ng National Police Commission, hindi kami ngayon lang ipinanganak. Huwag nyo nga kaming paniwalain na peke yun. Okay, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.